Mga kaibigan, handa na ba kayong sumakay sa isang bus na tila may sariling isip? Sa kwento natin ngayon, sasamahan natin si Miguel sa isang biyahe na hindi niya inaasahang magpapabago sa kanyang buhay o baka sa kanyang kapalaran. Habang patuloy na naglalakbay ang bus, mapapansin ni Miguel ang mga kakaibang pangyayari na tila naglalaro sa oras at espasyo. Paano kung ang bawat pagtatangka niyang bumaba ay magdulot lamang ng mas matinding takot at pagkalito? Tara na at samahan natin si Miguel sa kanyang kakaibang biyahe sa Ang Bus ng Kapalaran. Sa isang abalang hapon sa Makati, si Miguel ay nagmamadaling naglalakad patungo sa bus terminal habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. Ang mga tao sa paligid ay nagmamadali rin, abala sa kani-kanilang mga gawain. Pagdating ni Miguel sa terminal, napansin niyang may bus na may karatulang Quezon City na may napakababang pamasahe. Napakunot ang kanyang noo, ngunit dahil sa pagod at kagustuhang makauwi agad, sumakay na rin siya. Ang baba ng pamasahe parang hindi normal, bulong ni Miguel sa sarili habang inaabot ang bayad sa konduktor. Tumingin siya sa paligid at napansin niyang puno ng matatandang pasahero ang bus. Ang kanilang mga mata ay tila walang buhay at ang kanilang mga mukha ay puno ng kalungkutan. Habang naglalakad papunta sa kanyang upuan, narinig niya ang mga bulungan ng matatanda, mga salitang hindi niya maintindihan pero nagdudulot ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Habang umuusad ang bus, si Miguel ay naupo sa isang bakanting upuan malapit sa bintana. Tumingin siya sa labas at napansin niyang tila masyadong tahimik ang paligid, na parang may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa kanya. Habang patuloy na naglalakbay ang bus, napansin ni Miguel na tila hindi normal ang takbo ng oras. Ang mga ilaw sa labas ng bintana ay tila lumalabo at ang mga tanawin ay nagiging malabo. Sinubukan ni Miguel na bumaba sa kanyang hintuan, ngunit sa tuwing tatayo siya, bigla siyang napapabalik sa kanyang upuan na parang may invisibly na puwersang humihila sa kanya pabalik. Nakita niya ang mga kamay niyang nanginginig habang pilit na hinahawakan ang upuan. Bakit ganito? Bulong niya sa sarili. Manong, pwede po bang huminto muna tayo? Tanong ni Miguel sa driver. Ngunit tila wala itong naririnig at patuloy lang sa pagmamaneho. Ang mga mata ng driver ay nakatingin lamang sa kalsada na parang wala sa sariling mundo. Habang nagtataka at natatakot, napansin ni Miguel na ang mga matatandang pasahero ay hindi rin kumikilos. Lahat sila ay nakatingin lamang sa kawalan na parang wala sa sariling mundo. Sinubukan niyang kalabitin ang isang matanda, ngunit hindi ito nag-react. Para bang mga estatwa lang sila na nakaupo sa mga upuan. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang mga kakaibang pangyayari sa bus na ito. Sa bawat pagtatangka ni Miguel na bumaba ng bus, napansin niyang unti-unti siyang tumatanda. Anong nangyayari sa akin? Tanong niya sa sarili habang tinitingnan ang kanyang mga kamay na nanginginig na at ang kanyang lakas ay unti-unting nawawala. Ang kanyang buhok ay nagsisimulang pumuti at ang kanyang balat ay nagkakaroon ng mga kulubot. Bakit ganito? Anong nangyayari? Sigaw ni Miguel habang pilit na binubuksan ang pinto ng bus. Ngunit siya ay laging napapabalik sa kanyang upuan na parang may puwersang humihila sa kanya pabalik. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng lumabo at ang kanyang mga tuhod ay hindi na kayang suportahan ang kanyang katawan. Pakiramdam niya ay mabilis na nawawala ang kanyang kabataan. Napansin niyang ang kanyang mga damit ay tila lumuluwag na rin, na parang hindi na bagay sa kanyang lumiliit na katawan. Habang patuloy na tumatanda, napansin ni Miguel na ang mga matatandang pasahero ay tila nagiging mas malungkot at walang buhay. Ang kanilang mga mata ay tila nag-aabang ng kanilang sariling katapusan. Lumalakas ang takot at pangamba ni Miguel habang patuloy siyang tumatanda sa loob ng bus. Ang paligid
ay nagiging mas madilim at mas malamig. Sinubukan niyang kausapin ang iba pang pasahero, ngunit tila wala silang pakialam at parang wala sa sarili. Ang kanilang mga mata ay nakatingin lamang sa kawalan at ang kanilang mga bibig ay tikom. "Tulungan niyo ako. Kailangan kong makababa." Sigaw ni Miguel sa mga pasahero, ngunit walang tumugon. Ang kanyang katawan ay patuloy na humihina at nagiging mas mahirap para sa kanya ang kumilos. Ang kanyang mga hininga ay nagiging mabigat at ang kanyang puso ay tila bumabagal. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang nawawala sa sarili. Napansin niyang ang mga ilaw sa loob ng bus ay tila kumikislap-kislap na parang may buhay. Ano ba talaga to? Bulong niya. Sa bawat kisap ng ilaw parang may mga anino na lumilitaw sa paligid, nagdadagdag sa kanyang takot. "Hindi ako pwedeng mamatay dito," bulong ni Miguel sa sarili habang pilit na pinipilit ang kanyang katawan na kumilos. Ngunit ang kanyang lakas ay tuluyan nang nawawala. Naramdaman niya ang malamig na hangin na dumadampi sa kanyang balat, na parang may mga kamay na humihila sa kanya pababa. Sa kanyang huling desperadong pagtatangka, naisip ni Miguel na basagin ang bintana ng bus gamit ang kanyang bag. Habang patuloy na tumatanda, naramdaman ni Miguel na ang kanyang katawan ay halos hindi na makakilos. Ang kanyang mga mata ay halos hindi na makakita at ang kanyang hininga ay halos wala na. "Ano ba to? Bakit ganito?" bulong niya sa sarili habang pilit na kumakapit sa natitirang lakas niya. Sa kanyang huling pagtatangka, napansin ni Miguel na ang mga matatandang pasahero ay tila nag-aabang din ng kanilang sariling katapusan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kalungkutan at pag-asa na parang alam na nila ang kanilang kapalaran. "Kailangan kong gawin to," sabi niya sa sarili, desperado na makawala. Sa kanyang huling desperadong pagtatangka, naisip ni Miguel na basagin ang bintana ng bus gamit ang kanyang bag. "Sana mag-work to," bulong niya habang buong lakas na binato ang bag sa bintana. Ngunit sa sandaling basagin niya ito, siya ay muling napabalik sa kanyang upuan. Ngayon ay halos hindi na makagalaw si Miguel dahil sa sobrang katandaan. Ang kanyang mga kamay ay halos hindi na makakilos at ang kanyang mga mata ay halos hindi na makakita. Wala na bang pag-asa? Tanong ni Miguel sa sarili habang nararamdaman niyang nawawala na ang kanyang lakas. Ang kanyang katawan ay halos hindi na makakilos at ang kanyang hininga ay halos wala na. Ang kanyang mga hininga ay halos wala na at ang kanyang puso ay tila huminto na. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang nawawala sa sarili. Sa huli si Miguel ay napilitang tanggapin ang kanyang kapalaran na tila wala ng pag-asa na makaalis sa bus. Siya ay nakaupo na lamang sa kanyang upuan, nakatingin sa harapan ng bus. Ang kanyang huling alaala ay ang pagtingin sa mga matatandang pasahero na tila nag-aabang din ng kanilang sariling katapusan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kalungkutan at pag-asa. Sa kanyang huling hininga, naramdaman niya ang isang malamig na hangin na tila yumakap sa kanya. Ang kanyang mga mata ay tuluyan ng pumikit. Ang bus ay patuloy na naglakbay, dala ang mga kaluluwang nawalan ng pag-asa. Ang mga ilaw sa labas ng bintana ay patuloy na lumalabo at ang mga tanawin ay nagiging malabo. Sa huling sandali, naramdaman ni Miguel na siya ay naging bahagi na ng mga kaluluwang nawalan ng pag-asa habang patuloy na naglalakbay ang bus sa walang katapusang daan. Mga kaibigan, natutunan natin na minsan ang pagnanais na makauwi agad ay may kapalit na hindi natin inaasahan. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, ingat sa pagsakay sa bus na hindi nyo kilala. Baka kayo na ang susunod.